sama-samang magpupuri at sasamba sa Panginoon sa oras na ito. Amen? Handa na ba kayo maglingkod sa Panginoon? Sa Diyos na napakabuti, sa Diyos na dakila, tayo sama-samang magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Amen? Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Oh, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Praise! Hallelujah! Hallelujah! Praise! Oh, napakabuti mo sa amin, O Diyos! Salamat sa iyo, salamat sa iyo. Praise Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Itataas natin ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Mabuti ang Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Thank you, Lord. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, taas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Amen. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti na ng ating Diyos. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, taas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Amen. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Itaas! Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha.
napakabuti nga ng ating Diyos. Itaas ang ngalan niya, itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha, napakabuti nga ng ating Diyos. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon, ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya, sa'yo laging sapat. Walang kakantay ang Panginoon Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon, ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya, sa'yo laging dapat. Walang kapantay ng Panginoon sa aming buhay. Dakila, dakila siya, dakila siya, dakila siya. dakila siya. Kahit naglaho, kahit naglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Kahit maglaho, kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus. Ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, oh, dakila siya, 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 oh, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Oh, salamat! Aking masdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo rin
Thank you, Lord. Hallelujah. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay hindi nagkukulang at hindi nagbabago. At kami naniniwala, Panginoon, na ang katangian mong ito, O Diyos, ay mananatili hanggang wakas, Panginoon. Hindi ka nagbago sa amin, Panginoon. Hindi ka nagkulang sa amin. Hindi ka nagkulang, O Diyos, ng mga pagtuturo. Hindi ka nagkulang, Panginoon, ng mga pagpupuno sa pangangailangan namin. Hindi ka nagkulang sa lahat ng aming mga pangailangan. At napatunayan namin ito, Panginoon, sa napakahabang panahon, sa napakaraming taon, O Diyos, ng pagiging Kristiyano namin, Panginoon. Hindi ka nagbago sa amin. At maging sa ika-23 taon, anibersaryo, Panginoon, ng All Nation for Jesus Church, pinatunayan mo na hindi ka nagkulang at di ka nagbago sa amin. Napakabuti mo, Panginoon. Sadyang kay buti mo, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa kabutihan mong yan, amin din namang ibabalik ang pinakamabuting pagpupuri at pagsamba sa iyo. Sama-sama sa lugar na ito. Ibibigay namin, Panginoon, yung the best na pagsamba sa iyo sa oras na ito. Bibigay namin galing sa aming mga puso. Salamat. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo. Hallelujah. Salamat sa iyo, Diyos. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsilang ng araw, Tuloy siyang magbibigay tanglan. Kaya sa puso ko namin, tapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. No'y magunaw man maasa hanggang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. O sadyang kay buti mo, O Diyos. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na daan. Katulad
puso't kaluluwa. Dakila ka, dakila ka, umaawi. Ang puso't kaluluwa. Dakila Ating alalahanin ang kadakilaan ng Diyos sa buhay o natin. Diyos Ama. Ano yung mga dakilang karanasan Ang puso't na ipinaranas sa iyo ng Diyos para masabi mong dakila ang Diyos? dakila ka. Dakila Hallelujah. ka. Maawi Hallelujah. ang puso't Maging ating mga kaluluwa ay gustong umawit o magpuri sa dakilang Diyos. Payagan mo. Umaawi ang puso't Paawitin mo ang iyong kaluluwa sa Diyos. Dahil sa kanyang kadakilang ginawa sa iyo at gagawin pang mga dakilang bagay. Dakila ang Diyos sa buhay natin. Hindi lamang sa bawat isa sa atin, maging sa all nations for Jesus Church, O Diyos Ama, ay nakita natin ang kadakilaan ng Diyos na magpahanggang ngayon, ang ANJC ay nakatayo at nagpapatuloy sa Panginoon. Nagpapagamit sa Panginoon. Hindi lamang dito kundi maging sa malayong lugar at sa pinakamalayong lugar ng Pasig, Iloilo ay nandoon ang ANJC upang ipahayag ang kadakilaan ng Diyos. Upang ibahagi ang kadakilaan ng Diyos sa ANJC. Na sila man ay maranasan nila ang kadakilaan ng Diyos sa buhay nila. Dakila ang Diyos natin. Amen? Dakila ang Diyos natin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Oh, maawi ang puso't kaluluwa. Dakila ka, O Diyos Ama. Maawi ang puso't kaluluwa. Dakila ka, dakila
para sa dakilang Diyos. Isigaw nga natin ng malakas, dakila ka o Diyos! Dakila ka, O Diyos! Dakila ka o Diyos! Dakila ka, O Diyos! Amen! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dakila ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Praise God. At yan po ay ihanda po natin yung ating pinakamabuting kaloob sa Panginoon, sa ating dakilang Diyos. Amen? Tayo po'y magkakaloob sa Panginoon para ang Diyos ay gumawa rin ng mga dakilang bagay sa paggagamitan ng ating ipagkakaloob ngayon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa aming pong pagkakaloob sa iyo, sa aming nag-iisang dakilang Diyos, bibigay namin ang aming pinakamabuting offering, Panginoon. Bilang pagpapasalamat sa iyo, Panginoon, ang ipinasya ng aming mga puso, O Diyos, ay iyo pong tanggapin, Panginoon. Malaki man o maliit, Panginoon, ikaw ay nalulugod sa nagbibigay ng maluwag sa kalooban. At lagi mo pinaalala sa amin, Panginoon, na sa tuwing kami magkakaloob, hindi kami nawawalan, Panginoon, kundi kami nagkakaroon pa, Panginoon, at mayroon pa, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa aming kakaloob sa iyo, magamit ito para sa iyong kapurihan, para sa iyong kalulatian, Panginoon. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Kaya, salamat. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. 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 Ito po ang aming panalangin, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ihanda na po natin ang ating kaloob at ibibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. Ating mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y inilimot inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Iyong isang nagmahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Okay, magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Dakila ang ating Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Kuya Rolly. Morning po. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. God is good. And all the time, amen. So, isa pa uling pribilehiyo na makatayo sa inyong harapan.
wala po ang ating pastora at ating pong ibang mga kasamaan ng elders and iba po nating mga worship team. Po, nasa Pasay po sila. At mga susunod pong linggo magbibigay po sila ng good and victorious report sa atin po. Pwede sa ginawa ng Diyos sa Pasay at ginagawa pa ng Lord sa Pasay. Pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Amen. So, good morning po uli, good afternoon o good evening maging sa online. So, iba-iba po kasi yung ating time zone. So, bago po ako magpatuloy, welcome po muna po natin. Yan. Invited po ni Tay Turo Albesa. Nasaan po si May Emberso? Pwede po bang tumayo? Yan. Welcome po sa All Nations for Jesus Church. Salamat po. Mahal po kayo nila Tay Turo, kaya po kayo in-invite. Yan. Ang ANJC po ay isang non-sectarian full gospel Christian church. So, Bible lang po yating pinag-aaralan dito. Wala po tayong tinataas na relihiyon. Amen. So, bago po tayo magpatuloy, pwede po ba tayong manalangin muna? Amen. Thank you, Lord. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito na muli, Lord. Kinatagpo mo kami. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan na patuloy na nadarama po namin, Panginoon. At salamat din, Lord, sa iyong katapatan dahil tapat ka sa iyong mga salita, tapat ka sa iyong mga pangako. Sa oras pong ito, dalangin po namin, buksan mo ang aming puso, ang aming isipan, na matanggap po namin ang iyong mga kapahayagan na nais mo ibigay sa amin. Lord, kilala mo bawat isa sa amin, alam mo ang bawat sitwasyon na meron kami. Kaya Lord, katagpuin mo ang bawat isa sa amin. Sa pamamagitan, Lord, ng iyong mga salita. Holy Spirit, ikaw po maging tagapagturo po namin sa oras na ito. Salamat po muli. Ito ang dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So, 9:34, maaga po natapos ang ang ating praise and worship. So, nanggal ko muna po yung salamin ko. Mas lalo yata ako din. Okay, sige po. Paano ba akong sisimula? So, yun nga po, nasa Pasay po yung ating mga pastors, ang worship team. So, at ngayon po, nagbibigay din po sila ng kapahayagan. Pipreach din po sila sa iba't ibang churches po doon ngayon. So, yan, sabay-sabay po tayo. Pati po yung ating mga outreaches sa Batangas, sa Pasig, sa Tansa, sa ANJC Pulo, yan, at sa Paliparan. So, at lahat po siguro, iba-ibang time zone man, yung lahat po ng mga Christian churches ay nagbibigay ng pagsamba sa ating Panginoon. Okay. So, ang topic po natin ngayon ay, ano po ba tayo ngayon? Ang topic natin ngayong month na to. So, ano po ba theme ng anniversary? Kindness, no? Yan, so wala. So, ang pag-aaralan po natin, actually, review lang po ito kasi ang dami na naituro sa atin, no? So, dadagdagan na lang po natin. So, ang topic po natin ay the power of kindness. Yan. Okay. Yan. So, ano po ibig sabihin ng spark? Natandaan nyo na po ba? Yan. Servant people acts random kindness. Ayan. Okay, so sabi po sa Proverbs 12:25, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. Sa Tagalog po, nakakapagpalungkot sa tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang pananalita ay kaaliwan. So, salamat po sa Panginoon ng kanyang mga salita. So, ito po yung ating verse ngayon. So, mapapansin po natin, at siguro po, meron na rin kayo may experience na sa isang salita lang, talagang nakakapagbigay ng encouragement sa atin. Okay po?
Okay, so define muna natin, ano ba yung spark? Alam niyo naman siguro po yan, no? Spark. A small fiery particle thrown up from a fire. Yan. A light in ashes or produced by striking together two hard surfaces such as stone or metal. So, kapag pinagpukpok natin ang dalawang bakal, ano po nangyayari? Nag-i-spark. Sa Tagalog, kumikislap, no? Yan. Isa pa pong meaning, sabi po ito sa dictionary po ha, a trace of a specified quality of intense feeling. Example po dyan, a tiny spark of anger flared within her. So, spark din daw po parang nag-i-start, no? Minsan sa galit, no? Yung sample niya po dyan. So, sa verb naman, emit sparks of pyroelectricity. Yan. So, kaya nga po, di ba, sinasabihan tayo, sa bahay, halimbawa, pagpasok mo sa bahay mo, at nag-amoy LPG, huwag ka muna magbubukas ng kahit na anong ilaw, di ba? Huwag ka magpe-press ng ilaw, kasi, ng switch ng ilaw. Kasi po, possible na pag-press mo, mag-spark at magkaroon ng sunog, di ba? So, yon. So, yung sample lang po yan. Yan, yung ignite, the explosion, spark of fire. So, yan po lang yung isang meaning. So, sa Tagalog, kislap. Nag-spark. Yan. So, ano naman po definition ng kindness? Yan, ulitin lang po natin. Kindness is the quality of being generous, considerate, thoughtful, caring, and friendly. It's basically being nice. So, ibig sabihin, pagiging mapagbigay, maunawain, maalalahanin, maalaga, palakaibigan. So, sabi nga po, it's basically being nice. So, mabuti kasiyasya. Okay. Nababasa niyo po ba? Hindi po ba malabo? Parang medyo malabo, no? Malabo na yung ating projector. Papalta na siguro ni Lord yan ng bago. Amen. Yan. Sabi po, actions becomes kindness when the intent of the heart is to love the person you are being nice to. So, nagiging kindness daw po ang ating mga aksyon, ang ating mga ginagawa, kung ang intent daw po, ang intention natin, ay mahalin yung tao na ginagawa natin ng kabutihan. So, ito po yung definition. God's heart towards us is to love. And so, His actions towards us are kind. Dahil mahal tayo ng Lord, di ba? Mabuti siya sa atin. Amen po ba? Imbis na mapahamak po tayo, dahil sa ating mga kasalanan, di ba? Pinadala niya si Jesus, sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting or eternal life." So, ganun po kabuti ang ating Diyos. Sabi po sa Luke 6:35, "But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return. And your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and evil." Madali po bang gawin? Madali po ba? Love your enemies. Yan. Ang gawan mo ng mabuti. At sabi po ito, lend. Kung magpapahiram ka, ano sabi dyan? Expect nothing in return. Hindi po ako nagsabi sa Luke po yan. Luke 6:35. Yan. So ibig sabihin, pag ikaw daw magpapahiram o tutulong, huwag kang mag-expect na ibabalik sa'yo. Kasi ang sabi rin po sa Bible, kung ang ginawan mo ng mabuti, ay ginawan ka rin ng mabuti, ano po sabi doon? Natanggap mo na raw ang iyong reward. Di ba? Kasi ginawa ka na ng mabuti. So, may reward ka na rin. So, yan. Pero sabi dyan,
And your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and evil. Si Lord ang magre-reward po sa atin. Pag ganyan po yung ating attitude, pag ganyan yung ating mindset, na tumutulong tayo, na hindi tayo naghahangad ng kapalit. Madali po ba gumawa ng mabuti? Madali pong gumawa ng mabuti. Tama po ba? Madaling gumawa ng mabuti sa mga mabuting tao. Sa mabuti rin sa iyo. Pero, pag ang gagawa mo ng mabuti, ay mga hindi maganda ginagawa sa iyo, madali po ba? Di ba? Hindi po madali. Kahit po ako sa akin, hindi po madali po yun. Pero ano pa sabi? Sa Galatians 5:22 to 23. Basahin po natin. Yan. Yan. So, fruit of the Spirit po yan, no? Sabi dyan, love, joy, peace, patience, kindness. So, dahil po tinanggap na natin si Lord, at si Lord ay nasa puso na natin, kumikilos na po ang Holy Spirit sa buhay natin, at magagawa po natin yan. Kaya po hindi imposible. Amen po ba? Mahirap, pero hindi imposible. Amen po ba? Dahil po yan sa fruit of the Holy Spirit sa atin. Nasabi dyan, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen po? Okay. So, what is the power of random act of kindness? So, may power pala, no? Okay. Pag-aralan po natin. Ito po ay galing sa mentalhealth.org sa UK. So, medyo ano po to. Sabi po, research shows that helping others can be good for our mental health. It reduces stress, improves our emotional well-being, and even benefits our physical health. In short, doing good does you good. Pag gumagawa ka daw ng mabuti, nakakabuti rin sa iyo o sa atin. Yan. Amen po ba? Yan. So, what are the benefits? So, ito po yung mga benepisyo sa paggawa ng mabuti. Number 1, helping others feels good. Pag tumulong ka, masaya ka, masarap sa pakiramdam. Tama po ba? Yan. When you help others, it promotes positive physiological changes in the brain associated with happiness. So, ano ba tawag doon? Hormones? Hindi ko po ako masyado medical. Ako po ay electrical. So, sabi po, tinanong ko po ang anak ko, ano ba ang tawag sa hormones na yon? So, dopamine, serotonin, endorphin, at lahat pa ng mga in. So, yun po. So, nagsesend po siya ng happy hormone sa brain natin. Kaya po tayo ay sumasaya. Yan. So, helping others improve social support. Encourage us to lead a more physically active lifestyle. So, ang pagtulong pala, pwedeng makapayat. Kasi nag-i-encourage na maging active ka physically. Yan. Distract us from our own problems, allows us to engage in a meaningful activity, and improves our self-esteem. So, nagkakaroon tayo ng confidence pag nakakatulong tayo sa iba. So, helping others feels good. Number 2, it brings a sense of belonging and reduces isolation. Yan. So, kapag tumutulong tayo, nakakagawa tayo ng mabuti, yan, napipil natin na belong tayo. Halimbawa, sumasama tayo sa isang org, di ba?
na nagbibigay ng medical mission, ba dito sa church o sa iba pang mga activities sa labas, medical mission, tumutulong sa mga nasasalanta ng calamities, di ba? So, ikaw, hindi mo napipil na nag-iisa ka. Amen po ba? Kasi marami kang nakakasama. Yan. Sabi po, being a part of a social network leads to a feeling of belonging. Yan. Face-to-face activities such as volunteering can help reduce loneliness and isolation. Kaya pag malungkot ka at mayroong mga activity dito sa church, punta ka, mag-join ka. Yan. Mawawala yung loneliness at gagaang yung pakiramdam mo. Amen po? So, mamaya po, mayroong announcement. After the service. Okay. So, kahapon po, katatapos lang din yung ating second medical mission dito po sa church. So, yun, mga ganung bagay po, nakakatulong tayo. Number 3, it helps to keep things in perspective. So, paano po ito? Na yung focus mo hindi nawawala. Helping others in need, especially those who are less fortunate than yourself, can provide a real sense of perspective and make you realize how blessed you are. Di ba? Kasi, pag tumutulong ka, di ba, napipil mo na mas blessed ka kaysa doon sa tinutulungan mo. Tama po ba? Kasi hindi ka makakatulong nang wala ka. Amen po? Wala ka pong maibibigay nang wala ka. Kaya ibig sabihin, kung nakakatulong ka, nakakapagbigay ka, ibig sabihin, bless ka ni Lord para makatulong ka sa iba. At dahil doon, kahit na meron kang problema, nakikita mo, uy, bless ako. Mas bless ako doon sa natulungan ko. Kasi nakatulong ka eh. So kahit may problema ka, di ba, hindi ka nadi-discourage. Hindi ka sumusuko. Dahil alam mo, kasama mo si Lord. Amen po? Pangapat, it makes the world a happier place. Yan. Nagiging masaya daw po ang mundo. It's contagious. Kasi po, ang paggawa ng mabuti ay nakakahawa. Contagious. Siguro marami kayo napapanood sa social media, di ba? Meron siyang tinulungan na isa. Parang nakita ko yung dati. Meron siyang tinulungan na isa, tapos yung tinulungan niya, later on, tumulong na din. Hanggang sa, naging contagious na. Kung sino yung tulungan, natulungan din. Yung isa pang napanood ko rin is, parang sa isang grocery, merong bumibili ng matanda yata yun, hindi ko na maalala masyado. Bumibili siya ng cake. So, merong isa na kulang yung pambayad niya, ginawa ng isang lalaki, binayaran niya yung cake na gustong bilhin. So, yun. So, parang birthday cake yun. So, later on, bumalik na, nung siya naman yung nakakailangan, yun naman yung tumulong. So, ibig sabihin, nakakahawa yung paggawa ng mabuti. Amen po? At kung ang lahat ng tao ay gagawa ng mabuti, siyempre, mas masaya ang community, mas masaya ang church, di ba? Mas masaya, sabi nga, ang buong mundo. Yan. Sabi po, it contributes to a more positive community. Yan. Okay. Panlima po, the more you do for others, the more you do for yourself. Yan. Sabi po, evidence shows that the benefits of helping others can last long after the act itself by providing a kindness bank of memories that can be drawn upon in the future. Yung pagtulong mo sa iba, sabi nga po dyan, ay parang ginagawa mo rin sa sarili mo. Naiipon niya sa iyo yung mga joy na natatanggap mo, di ba? Yung kasayahan na natatanggap mo, nare-retain niya sa iyo, memory mo. At pagdating ng panahon na ikaw ay nalulungkot, na kailangan mo ng encouragement, maaalala mo lahat yung kabutihan na ginawa ni Lord sa pamamagitan mo, sa ibang tao. Amen po? So, paggawa ng mabuti, nagiging mabuti rin para sa iyo. So, yun po yung 5 benefits. So, meron din pong physical benefits.
Yan. So, number 1, sabi po dyan, it reduces stress. Positive emotions reduce stress and boost our immune system and in turn can protect us against disease. So, kapag masaya ka, dahil sa positive emotions mo, nabuboost po ang ating immune system. Yan. So, yung physical po natin ay lumalakas. Lumalakas po yung ating, ano ba sa Tagalog? Ano ba yung Tagalog immune system? Resistensya. Yan. Yung resistensya ng ating katawan. Upang labanan yung mga sakit, lumalakas po yan. Yan. Number 2, it helps get rid of negative feelings. Yan. So, negative emotions such as anger, aggression, yan. So, lahat ng negative po, nawawala po yun, natatanggal. Yan. Engaging in random acts of kindness can help decrease these feelings and stabilize our overall health. Kasi nga, kung negative ang emotion naman natin, doon naman po tayo magkakasakit. Diba? Lalo na pag meron kang hatred, anger sa puso mo, na nakikimkim mo, diba? Mabigat ang pakiramdam, di po ba? Hindi tayo masaya. Yan. So, yan. Pagtulong po natin sa iba, natatanggal po yung ating negative feelings. At pangatlo, ito, it can help us live longer. Hahaba daw po ang buhay natin pag tayo gumagawa ng mabuti. Yan. So, sino gustong humaba buhay? Taas ang kamay. Yan. So, yun. So, gumawa po tayo ng mabuti. Yan. Giving and helping others may increase how long we live. Studies of older people, yan. According po sa studies po, people shows that those who give support to others live longer than those who don't. So, mas mahaba daw po ang buhay ng tumutulong sa iba o gumagawa ng mabuti sa iba kaysa po doon sa hindi. Yan. Okay. So, yun po yung physical benefits. Amen po ba? Masaya po ba? Malapit na po tayo matapos, kaya mas lalo kayong sasaya. Okay. So, our additional benefits as Christians. Yan. Yan, additional benefits po. Ano ang additional benefits po natin? Yan, sabi po to sa donotdepart.com. Kindness welcomes, builds, and heals. Yan. Sabi po dito, yung pong mga, medyo malabo po, no? Malabo na talaga. Kindness welcomes, builds, and heals. Siguro pa alam nyo to. Yung mga halaman po, ano po ginagawa ng yung mga mahilig maghahalaman? Yeah? Kinakausap. Tama po ba? Sinasabihan na magaganda. Di ba? Bukod sa, siyempre, dinidiligan, di ba? Nilalagyan ng nutrients. Pero, kinakausap po. Di ba? Sinasabihin na magagandang bagay. Yan. Yung daw po mga ganito, according sa study, sabi nga, mas lalong gumaganda, mas lalong lumalago, mas lalong bumubukadkad. At yun namang mga hindi binibigyan na masyadong care, yung mga sinisigawan, according sa studies po ito, natutuyo po sila. So sa atin, as Christians, paano natin may apply po yon? Sabi po, kindness open our hearts. So we are receptive to what is offered. Nagiging bukas po tayo. Ang isang tao na ginawan mo ng mabuti, nagiging bukas po siya. Tama po ba? Kung ang kapitbahay mo, gusto mong sharean, bigyan mo ng ulam. Di ba? Binibigyan mo ng ulam. Di ba? Nagiging magka-vibes kayo. Kung dati wala kayong ganong relationship, pero dahil ginawa mo siya ng mabuti, nagiging magka-vibes kayo. Tama ba? Nagiging open na siya. Papasukin ka nga sa bahay nila, makipagkwentuhan sa'yo. So, sabi diyan, welcome. So, nagiging bukas siya. Builds, nabibuild yung relationship natin sa isang tao pag ginagawa natin siya ng mabuti.
and heals. Doon naman sa mga tao na, sabi nga, baka sa history, meron tayong hindi magandang pagkakaunawaan. Pag naghingi ka ng sorry, gumawa ka ng mabuti, di ba? Nawawala na yung past, di ba? Nahihil na yung relationship nyo. At doon, nagkakaroon na kayo ng magandang relationship. Amen po ba? So, as a Christian, pwede po natin gawin ito. Kasi kung mag-share ka agad, halimbawa, mag-share ka sa isang tao na gutom, sa tingin mo po, papakinggan ka? Hindi, di ba? Pero kung papakainin mo muna siya, bibigyan mo siya ng pagkain, di ba? At nakakain na siya. Pag nag-share siya, ano nangyayari? Nakikinig siya, nagiging open siya. Tama po ba? Yan. So, yung po yung nagagawa ng kabutihan. Hindi lang po sa church o sa ibang tao. Kasi, ang isang tao na ginawa mo ng kabutihan, di ba? Nagiging mabait din eh. Tama po ba? Alam nga naman, ginawa mo ng mga kabutihan, masungit pa rin sa'yo. Di ba? Hindi naman ganon. Kalimitan po pero lang po yung mga tao na may problema talagang hindi normal yung kanilang problema o pag-iisip. Pag ginawa mo ng kabutihan ng isang tao, di ba? Nag-iiba yung mood niya. Gumaganda yung mood niya. Amen po? So, yun. Kindness welcomes, builds, and heals. Sabi po sa Colossians 3:12-14, put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you. So you also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. So, love pa rin po. Kasi nga, kung meron tayong pag-ibig, sabi sa Galatians 5:22-23, magkakaroon tayo ng joy, peace, di ba? Patience, kindness. So, yung fruit of the Holy Spirit po, mapapasa atin. Amen po? Kindness is treating others the way God treats you. So, ito po ay isa sa definition ng kindness. Treating others the way God treats you. Lagi po nating tatandaan. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Kung paano po tayong pinatawad ng Lord, yan, dapat din po maging gano'n din tayo sa iba. Yan, ulitin ko lang po yung ating text sa Proverbs 12:22, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers up. Nakakapagpalungkot sa tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang pananalita ay kaaliwan. Kaya, as much as possible, positive po. Kind words po sana ang lumabas sa atin as Christian. Dahil sabi din po, di ba, life and death are in the power of our tongue. Di ba? Nasa bibig o nasa dila daw po natin ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan. So, kailangan po, puro life yung lumabas sa atin. Lagi po nating i-declare na mabuti, kind words yung lumalabas sa atin. Amen po? So, meron po tayo papanoorin na maikling clip. Yan, galing po yan sa YouTube kay Holy Hitang.
So, simpleng clip lang po, no? So, yung isang bata, so, gusto niya mag-share ng joy. May dala siyang balloons. So, may nadaanan siyang bata na nahulog yung ice cream hanggang doon sa nanay na stress out dahil umiiyak yung anak niya. So, yung nabigay niya, yung na-share niya ng balloons, ng joy niya, di ba? Ano nangyari? Sumaya din, di ba? Kung mapapansin nyo, may nag-yellow sila. Yan. Sabi nga po, the short film is a reminder of the power of kindness and the impact it can have on those around us. Isa pong simple illustration ng paggawa ng mabuti. Yan. So, malaking bagay po ang nagagawa nito o nagiging impact nito sa ating mga nakakasalumuhang tao. Sabi nga po, every small act of kindness can make a big difference in someone's day. Kahit na maliit na bagay lang po yan. Yung pagngiti, pagkamay, di ba? Pag-share, pag-text, o pag-share ng pagkain, pag-share ng umbrella. Napakarami po nating pwedeng gawin. Yan. Yan. Sabi po dyan, meron po akong dyan, galing din po yan sa mentalhealth.org. 50 random acts of kindness. 50 lang po yan, nilagay niya dyan. Napakarami po niyan. So, pwede po dyan, ayan, mag-text, makikita nyo, maglagay ng message, mag-share ng pagkain. Sa kanila po, uso yung magbabayad sila ng kape in advance para kung sino man yung mangailangan ng kape, bibigyan ng free ng coffee shop. Kasi may nagbayad na po nun. Uso na po yun. So, napakarami pong acts of kindness. Yung tulungan natin pag may nagtanong ng direction, di ba? So, napakarami po. Unlimited yung pwede nating magawang kabutihan sa iba. Kayang-kaya po natin yung gawin kasi tayo mismo nagawan din po ng kabutihan. Amen po ba? Unang-una ng Panginoon. Di ba? Sa kabutihan ng Panginoon, tayo po ay nandito. Nakilala po natin siya. At sabi nga po, dahil nakilala natin si Lord, nasa atin ng Holy Spirit, makakagawa din po tayo ng kabutihan. Amen po? Unlimited. Kahit ano po, simple lang. Hindi kailangan na malalaking bagay para makagawa ng kabutihan. Kahit po pag-smile lang. Libreng-libre nga di ba? Normally, pag nag-smile ka sa isang tao, kahit hindi mo kilala, anong gagawin niya? Mag-smile din sa'yo, di ba? Smile back din sa'yo. Di ba? So, pag-share ng word of encouragement sa mga nalulungkot, yan. So, napakarami po nating pwedeng gawin. At sabi po, we are kind not because someone deserve kindness or because of what we get in return. Hindi raw po tayo nagiging mabuti o mabait o gumagawa ng kabutihan dahil daw po deserve ng iba na gawa ng kabutihan. Kundi, o kaya, meron tayong makukuha kapalit. But because of who we are in Christ. Dahil kung sino daw po tayo kay Kristo. Sa 2 Thessalonians 2:16 to 17, now may our Lord Jesus Christ Himself and God, our Father, who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace, comfort your hearts and establish them in every good work and word. Nakakagawa po tayo ng mabuti dahil ang Diyos po ay mabuti. Amen po. Amen. Sa conclusion po, yan. Short clip, galing po yung text na yan sa short clip video. Sabi po dyan, kindness is a language that the deaf can hear and the blind can see. Let's spread everywhere we go. Ang paggawa daw po ng mabuti ay nararamdaman o nakikita kahit ng hindi mga nakakapagsalita o kahit ng mga bulag. The impact of the kind word or gesture can transcend barriers communication, creating connection that resonates deeply within the human spirit. Kahit po
sino na ginawa mong kabutihan. Kahit hindi mo alam anong gawain niya. Kahit foreigner. Pag gumawa ka ng mabuti, naiintindihan pa rin po ba? Di po ba? Ang paggawa po ng mabuti, hindi mo kailangan na gawin sa salita. Pag gumawa ka ng mabuti, kahit hindi mo alam ang salita ng isang tao, naiintindihan po, di po ba? Ganun po yung kindness. Every act of kindness has the power to brighten someone's day and inspire a ripple effect of compassion and generosity. Diba? Nakakapag-brighten, nakakapagpasigla ng araw ng isang tao. At dahil dito, sabi nga dito, nagre-ripple. Ano ba sa Tagalog ng ripple? Parang nagbabibrate po siya o nag-extend po siya sa iba. Ginagawa po natin sa iba. Yung ginawa mong kabutihan, kagaya na sabi ko nga po kanina, contagious, nakakahawa. Let's cultivate kindness in our hearts and shine it light into the world, spreading warmth and positivity to all those we encounter on our journey. Gumawa po tayo ng mabuti. Dahil ang Diyos po ay mabuti. Hindi po dahil tayo ay mabuti, kundi dahil ang Diyos po ay mabuti. Amen po. Our challenge is to live from a Christ-centered relationship that spills out into a life of kindness. Sabi po ni Barry Corey. Kailangan po nating mamuhay Christ-centered relationship at sabi po dito, nag-uumapaw ang kabutihan. Dahil po ang Diyos ay mabuti, kaya din natin maging mabuti. And lastly, Christian kindness is a lifestyle, not only random. Amen po ba? So sige po, let's pray. Tumangayo po tayo lahat. Manalangin po tayo. Hallelujah. Thank you, Lord God. Panginoon, salamat nga, Lord, sa iyong mga salita. Salamat, Lord, sa paalala mo sa amin, Lord. Lord, nakagawa po kami ng kabutihan. Hindi dahil kami po ay mabuti. Nakakagawa po kami ng kabutihan dahil, Lord, mabuti ka sa amin. Pinagpala mo kami, bless mo kami, binigyan mo kami ng kakayanan, Lord, na makagawa at makatulong sa iba. Lord, patawarin mo kami minsan, hindi kami nagiging good steward, Lord. At salamat, Lord, sa reminder mo sa amin, Panginoon. Dahil ikaw ay mabuti, kaya po namin gumawa ng mabuti. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Holy Spirit, na makita sa amin, Lord, ang bunga ng Espiritu. Ang love, ang joy, ang peace, ang patience, ang kindness, ang goodness, ang faithfulness, ang self-control. Lord, salamat, Panginoon. Dahil alam namin na meron kaming Diyos na tapat sa Kanyang mga pangako. And Lord, ginagawa po namin ang lahat ng ito dahil mahal ka namin, Panginoon. Ginagawa po namin ito para ikaw lang matanyag sa aming mga buhay, Panginoon. Ang kabutihan mo ang siyang makilala, ang kabutihan mo ang siyang mangibabaw. At Lord, ikaw, Lord, ang makilala ng mga tao sa pamamagitan ng bawat buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon. Ang lahat po ng ito, Lord, ay binabalik namin sa inyo na may pagpupuri at pasasalamat sa tangi pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.
Hanap po kayo ng kapartner? Hanap po kayo ng kapartner? Wala po munang uwi. Sige, partner po. Sige po, magkano po tayo? Sige. Sige po. Partner lang po. Okay, may mga partner na po ba? O sige, sabihin niyo po sa kapartner niyo, ha? The Lord bless you with kind and humble heart and keep you. The Lord shine His face on you and give you peace and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. Amen po. Salamat po. Wag muna po tayong uwi. Upo muna po tayo. Meron pa po tayong announcement. Ayan. Okay. So, ngayon pong linggo ay last stretch na natin. Okay? Huling linggo na po this coming Sunday. So, sabi ko nga nung unang-una po ako nag-announce, kung matatandaan ninyo, walang Jollibee sa huling linggo. Right? Ngayon, ang outreach po ay nagre-request na makapunta sila rito. Kaya lang nahiya si Pastora kasi wala siyang ma-share na food. Parang siya na wala tayong handa, kumbaga. So, kaya po pupunta rito ang outreaches kasi naramdaman nila yung ginawa natin for the past few weeks. Gusto nila na maranasan yung lahat ng yon. Okay? So, totoo po yung sinabi ni Ronald. Nakakahawa po ang pagiging mabuti. Naintindihan po natin lahat yan, right? So, ngayon pong linggo, dahil wala ngang Jollibee, marami na po ang nag-share ng mga food na dadalhin nila on Sunday. So, nandito po ako para sabihin po sa inyo na by Sunday, nandito po ang outreaches at meron pong food para sa ating lahat. Okay? So, hindi naman po kayo pahuhuli, right? Hindi kayo pahuhuli. Alam ko na lahat tayo may ginawang mabuti si Lord at gusto natin na i-share yon sa iba. So, hindi po namin tatanggihan kung meron po kayong dadaling food. Kasi tayo naman po ang mag-share sa bawat isa. So, last few weeks, sa community po natin i-share. This time, sa atin naman pong tayo naman po ang magtutusok-tusok. Tayo rin po ang magkakainan after ng service. Naintindihan po? So, welcome po kayo to share kung ano po ang madadala ninyo. Sama-sama po tayo na pagsasaluhan ang lahat ng iyon. So, darating po lahat ng outreaches kasi gusto rin po nila na makitusok-tusok. So, lahat po yun, pati ukay, magkakaroon din po. So, kung may mga madadala pa po kayo, pwede po yun. Ilalatag natin dyan kung sino ang may mga kailangan. Tawag dito, kukuhanin lang nila. Okay? So, next. So, mamaya pala, lahat po ng gustong mag-share, halimbawa, meron kayong gustong food, magpaiwan muna po kayo sa youth hall para pag-usapan po natin para sa Sunday, hindi naman po masyadong magulo. Okay? Meron po kasi na ang i-share nila ay pera.
So, idinagdag namin siya. Halimbawa, may magluluto po ng lomi. Madadagdagan po yung lomi kasi nag-share siya ng additional na pera. Meron din pong halimbawa gagawa ng malabon, pansit malabon. So, meron na rin nag-share ng puto kasi yun ang partner ng malabon. Okay? So, kung gusto niyo naman po, magdala na lang kayo ng fishball. Iluluto natin yon. So, mura lang naman siya. So, nasa sa inyo po yon kung gusto niyo ng magdala o kaya money na lang. Hindi po natin yun tatanggihan. Okay? So, mamaya po sa baba, sa youth hall, kung pwede, sabihin nyo lang po sa amin para hindi tayo magkagulo by Sunday. Okay? So, next po. Yung tuli, natatandaan nyo po yung tuli, meron pong nagpalista. Kaya lang, hindi namin sila matawagan. Hindi sila nasagot dun sa number na nilista nila. So, kung meron po rito na nagpalista, regarding dun sa tuli, kasi ang nagagawa pa lang po namin ay 2. So, meron pa pong ilan, tila 5 pa, na magpapatuli. Gagawin po namin ang tuli, MWF, this coming week. So, bahala po kayo na mag-decide kung anong araw. Pag hindi po kayo nakipag-usap ngayong araw na to, hindi na po kayo magagawa. Okay? Next year na. Supot pa rin kayo. 1 year. Hindi, joke lang yon. So, makipag-ano po kayo ha, kung yung batang yun na 5 ay kilala ninyo, nagpalista kayo, makipag-coordinate po kayo kay Pau o kaya kay Sam. Okay? Kasi kasama ko po sila na nagtutuli. Naintindihan po? Okay, next. Mamaya pong hapon, ano to? Okay. Mamaya pong hapon ay may libreng gupit, manicure, at masahe. Noong una po, ang usapan namin ng City College of Imus, sila po ang pupunta rito. Mag-o-offer sila ng services na yon. Noong una, ang usapan namin ay gupit lang. Nagulat po ako. Kasi ngayong linggo na to, sinabihan po kami na mag-o-offer na rin sila ng treatment. Ibig sabihin, yung mga baka, hindi ko lang sure kung may kulay, kung may hot oil o ano. Kasi yun ang hair treatment, right? So, nag-oo ako kasi sabi niya, wala naman daw po tayong gagastusin. Dadali nila lahat ng gamit. So, nagulat ako na ganoon. Kasi favor yun ni Lord, right? Sabi ko nung laon, ay, wala nga palang anlawan doon. Ultimo anlawan, dadali nila. Di ba? Pati yung portable sink, dadalin po nila mamaya. Yun nga lang, hindi pa masyado marami nagpapalista. So, kung interesado po kayo, punta po kayo mamayang 1:30, dadating po sila. Kasi ang balita ko po, pupunta rin yung asawa ng mayor dito, ni Mayor Advincula dito, para bisitahin po tayo. So, that's why marami silang i-offer. So, yun. Favor po yun ni Lord. So, huwag niyo po kakalimutan ha. Mamaya, 1:30 punta po kayo. Yung tuli, magpa-schedule na po kayo, MWF. At huwag niyo kakalimutan na sa linggo ay magsasalo-salo tayo. At kung meron po kayong gustong i-share niyo na po. Okay? Huwag po tayo pahuli. Kasi gusto rin po namin na maranasan natin, bawat isa, ang pagiging mabuti. Okay? God bless us all.